We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Tricycle driver, sugatan sa lieg dahil sa nakalaylay na kable sa Lawag City, Ilocos Norte. Panluloob at pagnanakaw ng mag-ama sa nire-renovate na restaurant sa Dagupan City, sa pool sa CCTV. Lapida ng yumaong US War veteran, ninakaw sa San Quintin, Abra. At falls, irigasyon at beach, ating dayuhin sa trip natin sa Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Panluloob at pagnanakaw ng ama kasama ang menor de edad na anak sa nire-renovate na restaurant sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV, makikita ang panloloob ng isang lalaki kasamang isang menor de edad sa nire-renovate na restaurant sa Barangay Lucaw, Dagupan City. Makikita rin sa isa pang kuha ng CCTV ang pagtangay ng isang kaba ng bigas. Makikita rin ang pagtakip ng lalaki sa CCTV gamit ang plastik. Pagkatapos nito, itinuloy na ng lalaki ang pagnanakaw na aabot sa 3 pang kaba ng bigas, 2 LPG tanks at isang case ng soft drinks. Ayon sa may-ari ng restaurant, napansin nila na may kulang sa kanilang inventory. Aabot sa mahigit 10,000 pesos ang tinangay ng mga sospek. Dito namin, kasama niya po yung bata. Napatunayan din po namin na yung bata na yun anak niya. Nakakalungkot dahil kinasama yung anak niya sa mga maling gawain. Agad naman na nahuli ng pulisya ang lalaki, kasama ang kanyang 11 taong gulang na anak. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa, habang itinurn over naman sa DSWD ang menor de edad niyang anak. Nung nakilala po siya, ay nag-conduct sila ng follow-up operation na ito ang pinagresultahan na pagkaka-recover ng mga items doon sa kanyang pamamahay. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Dalawa ang patay sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa mga Tarem, Pangasinan. Naka-alerto, Russell Simorio. Nakahandusay at duguan sa kalsada ang ilang individual ng abutan ng mga rescuer sa highway ng Barangay Olo, Kakamposan, mga Tarem, Pangasinan, pasado alas 8 kagabi, August 27. Mabilis silang isinakay sa ambulansya para madala sa ospital. Sakay sila ng nagsalpukang tricycle at motorsiklo. Ayon sa pulisya, 2 ang patay sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, papaliko ang tricycle na sinasakyan ng mag-asawa nang makasalpukan nito ang motorsiklo na may 2 sakay. Nag-left turn po itong tricycle po natin dito po sa isang kanto. Doon na po nangyari yung panggaan po ng tricycle at saka yung motor po natin habang nag-left turn po siya. Parehong tumilapo ng mga sakay ng 2 sasakyan at nagtamo ng head injuries. Ayon sa pulisya, walang suot na reflectorized vest ang driver ng tricycle. Lumalabas din sa investigasyon na lasing ang mga sakay ng motorsiklo na galing umano sa inuman nang mangyari ang aksidente. Kailangan pong magsuot ng reflectorized vest po ng ating mga motorista. Hindi lamang po yung mga single motorcycle, kundi pati na rin po ang mga tricycle po natin. So that kahit papaano po yung mabawasan naman po ang ating mga vehicular traffic incident. Russell Simorio, One North Central Luzon. Puspusan ang ginagawang pagsasaayos sa Mayombo, Karanglaan Road sa Dagupan City. Dahilan para magdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod. At para sa detalye ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire?
Chris, sa mga oras na ito ay nakararanas nga ng light to moderate na daloy ng mga sasakyan na dito sa bahagi ng Karanglaan Road dito sa Dagupan City. Ngayon nga na ipinatutupad pa rin ang one-way traffic scheme ng Public Order and Safety Office. Kung mapapansin natin kanina, Chris, ay pagdating doon sa bahagi ng boundary ng Dagupan at Kalasyaw ay nakararanas ng moderate to heavy ang daloy ng trapiko. Nagkakaroon nga ng bahagyang build-up pagdating doon sa boundary. At mapapansin natin, Chris, ay may mga motorista na nakamotor, tricycle ang sinusubukang lumusot kahit na nagpapatupad ng one-way traffic scheme dito sa bahaging ito ng Karanglaan sa Dagupan City. Nagpapatupad nga ng one-way traffic scheme ang Public Order and Safety Office nitong August 16 upang bigyang daan nga ang ginagawang konstruksyon sa road elevation project ng DPWH at patuloy naman ang abiso ng Public Order and Safety Office sa mga motorista. Inaabisuhan na sa mga manggagaling ng Kalasyaw ay napapunta dito sa Dagupan City ay maaring dumaan sa Tubang Parongking Road at sa mga motorista naman na manggagaling sa Santa Barbara papunta dito sa Dagupan City ay maaaring dumaan sa Tapuac de Venecia Road at sa mga motorista dito sa Dagupan City na papunta sa Kalasyaw at Santa Barbara ay maaaring dumaan dito sa Karanglaan o Mayombo Karanglaan Road. Patuloy naman ang paalala ng Public Order and Safety Office o ng otoridad na sumunod pa rin sa batas trapiko upang makaiwas sa penalty. At yan muna ang latest dito sa Karanglaan, Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Baradong drainage system naman sa Barangay Kabilukaan sa Kalasyaw, Pangasinan nagdulot ng pag-apaw ng tubig. Sundan sa report. Ilang araw ng problema ng mga residente sa Barangay Kabilukaan, Kalasyaw, Pangasinan ang pag-apaw ng tubig sa ilang lumang drainage system. Nagdulot na rin ito ng stagnant water sa kalsada. Mabilis daw bahain ang mga residente tuwing may malakas na ulan dahil walang aagusan ng tubig. Yan, diretso yan na tubig. Kaya ang kawawa yung mga estudyante pag wala silang inaano talaga nila yung kawawa sila pag nakasapato. Pangamba rin ng mga residente na baka pamugaran ng lamok ang stagnant water. Uso pa naman ang sakit na dengue. Yung kanal, hindi yung tubig, umaagos. Kaya yun ang problema namin. Baha palagi pag ulan, baha. Ayon sa Barangay Council, konektado ang lumang drainage system sa bagong gawang drainage system sa barangay. Maaari manong nasarhan o may nakaharang sa daluyan ng tubig sa lumang drainage. Pero tiniyak ng barangay na susolusyonan nila ang problema. Sa ngayon, nang nakikita namin, kukonsult muna namin sa contractor kung anong magandang gawin nila doon sa drainage na medyo mabagal yung pag-agos ng tubig. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, supply ng puting sibuyas sa mga cold storage facility paubos na ayon sa Sinag. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Kakaunti na lang ang nagbebenta ng puting sibuyas sa Mangaldan Public Market. Paliwanag ng mga negosyante, halos wala nang mabiling puting sibuyas sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa monitoring ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, paubos na ang supply ng puting sibuyas sa mga cold storage facility. Allowed to import yung puti dahil paubos na yung stocks and DA has allowed to import. Bunsod nito, may bahagyang pagtaas sa presyo ng puting sibuyas. Mula sa dating 60 pesos kada kilo, ngayon umakyat sa 80 hanggang 90 pesos. Hindi, marami kaya lang mahal. Okay. Kasi kunti lang ang wala nang yatang maraming stock. Pero giit ng Sinag, babalik na rin sa normal ang supply ng puting sibuyas dahil sa pagdating ng mga imported white onions. Wala namang nakikitang problema ang Sinag sa supply ng pulang sibuyas. Dapat din daw na huwag lumampas sa 100 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas dahil sapat ang supply. Normal lang din daw ang piso hanggang 2 piso kada kilo na pagtaas sa presyo ng red onions.
Sa ngayon, nasa 80 hanggang 90 pesos kada kilo ang presyo ng puting sibuyas, habang nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Bumaba naman ang presyo ng bawang na nasa 120 hanggang 140 pesos kada kilo, habang walang paggalaw sa presyo ng luya na nasa 130 hanggang 150 pesos kada kilo. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, sinabawang uong bilit ng mga Ilocano ating pagsaluhan sa ulat ni Ivy Hernando. Tanong mga kapuso, anong pagkain ang inaabangan kapag nakararanas ng kidlat? Diskarteng probinsya tayo ngayon. Ika nga nila, mabubuhay ka sa probinsya dahil sa paligid pa lang may mauulam ka na. Ang kabute o uong sa salitang Iloco, isang pagkain probinsya at inaabangan ng mga Ilocano lalo na tuwing tagulan. Sa Vegan Public Market, 2 klase ng kabute ang ibinebenta ng ilang maglalako. Ang tinatawag nilang uong galis. Galis ay salitang Iloco na ibig sabihin madulas. Madulas daw kasi ang tila payong ng kabute kapag nabasa. Minsan tinatawag din itong uong asawa. No, ngamin makakita katimay sa adalat ngamin Paris na. So nga iba kami nga uong asawa. At mayroon ding uong bilit. Uong bili, ma'am deta, gisiro te kawayan, siro te mangmangga, ma'am deta. Natiyempo to uongin, ma'am ke adamot detan. Anong perfect na putahe rito? Ma'am, dajay may kamti paryana nga deta na ima. Ma'am, manungar dete, ma'am. Mamin salam makatawan. Tuwing tagulan, marami ring ligaw na ampalaya. Magpakulo na tayo ng tubig. Timplahan ito ng bagoong at asukal. Takpan at pakuluan. Ilang saglit pa, ilagay na ang uong bilit at dahon ng ampalaya. Heto na ang sinabawang uong bilit. Sariwa at masustansya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga gumuhong puntod sa isang sementeryo sa Dagupan City nagdudulot ng mabahong amoy ayon sa mga residente. Tutukan sa report. Makikita sa video ang gumuhong mga puntod sa isang sementeryo sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Nangyari ang pagguho bandang 2:00 ng madaling araw kahapon. Makikita ang matinding pagguho ng mga puntod malapit sa kabayan, kaya nangangamba ang mga residente sa peligrong dulot ng mga gumuhong puntod sa sementeryo. Lalo pat pinangangambahang gumuho ang ilang puntod sa sementeryo, kaya apektado ang mga residente dahil nagdudulot na raw ng mabahong amoy mula sa mga nasirang mga kabaong dulot ng pagguho. Po sa katabi namin, sa kanila ante, may mga apo rin sila na maliliit. Opo, kaya sumisingaw din yung mga amoy po. Opo. Sana ayusin nila, tibayan nila yung pagsemento nila kasi parang kung titignan naman po parang tinipid sa bakal. Ayon sa caretaker ng sementeryo, hindi maiwasan ang pagguho lalo pat patuloy ang nararanasang pag-ulan at pagbaha sa lugar. Tiniyak naman ng caretaker ng sementeryo na aayusin ang mga gumuhong puntod. Pakiusap naman ng caretaker na wag raw silang sisihin dahil hangad din nila ang kaayusan at kalinisan ng sementeryo. Ibalik namin, gawa kami ng nicho na ganun din. Ibalik namin yung mga buto dyan sa nila inalalagyan. Ayon naman sa barangay, inireport na nila ang insidente sa lugar at nakatakdang inspeksyonin ng sitwasyon sa sementeryo. Iayusin nila yung gumuho kasi syempre madaming nakikitaso doon. Tapos kanina din tumawag na rin ako sa City Health, sa sanitation para i-check po daw yung area. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sugatan ang leeg ng tricycle driver dahil sa nakalaylay na kable sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakalerto si Jeric Pasilyao. Hindi
Hindi napansin ng isang tricycle driver ang nakalaylay na kable ng telepono sa National Highway ng Bacara Road sa bahagi ng Barangay Baritlawag City. Dahil dito, sugatan sa leeg ang tricycle driver na agad itinakbo sa pagamutan. Pinag-iingat ang mga motorista at maging alerto para makaiwas sa anumang aksidente sa daan. Ipapaalam umano ng barangay sa kinauukulang telephone company ang nangyaring insidente para maaksyonan ang nakalaylay na kable. 4 na katao naman ang sugatan ng mahulog ang truck sa bangin. Nawalan ito ng preno at bumangga sa puno sa Barutbut, Bagabag, Nueva Vizcaya noong Lunes ng madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang truck. Pahirapan ang pag-rescue sa driver at 3 pasahero ng truck. Agad dinala sa ospital ang mga sakay ng truck kung saan patuloy na inoobserbahan ang naipit na driver. Habang minor injuries naman ang tinamo ng 3 iba pa. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Paggawa ng feeds mula sa mga palay at mais itinuro sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Sumailalim sa training ukol sa Corn Livestock Integrated Farming System kung village type feed mixing ang mga magsasaka sa Barangay Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Layo nitong mabigyan ng kaalaman ang mga magsasaka, lalo na sa paggawa ng feeds mula sa mais at palay, pati na rin sa integrated farming. Malaking tulong daw ito upang mabawasan ng gastusin sa pagbili ng feeds. Kasi gusto namin na madagdagan yung kaalaman namin tungkol dito sa paggawa ng feeds o pagkain ng hayop na pagkain ng baboy o baka man para hindi na kami bibili sa bayan na para makatipid kami. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, malaking tulong ang training upang kahit papaano maibsan ng gastusin sa feeds ng mga magsasaka. Maari rin itong pagkakitaan ng mga magsasaka. Itong kinakandak ngayong umaga ay talagang malaking tulong sa kanila at pwede nilang pagkakitaan kung gustuhan nila na mag-mix sila ng pwedeng pagkakitaan nila. Nais ng Mangaldan Municipal Agriculture Office na tugunan ng mataas na production cost ng mga magsasaka dahil sa pagbili ng commercial feeds. Pag-mix ng kanilang pakain sa kanilang mga alagang hayop, kung anumang hayop ang pwede nilang alagaan para sa gayon man ay hindi na sila bibili ng commercial feeds na makatipid man lang sila. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Calasiao, Pangasinan sinamantala na manghuli ng isda pagkatapos ng malakas na ulan. Sundan sa report. Dalang mga fishing net, sinamantala ng ilang residente ang manghuli ng isda sa mga fish pond sa Barangay Ambatal, Calasiao, Pangasinan. Swerte raw ngayong araw dahil marami ang huling isda. Nakalambat ng mahigit 1 kilo ng sari-saring isda si Mang Munding na tamang-tama na panghapunan ng kanyang pamilya. Mas marami raw isda kung mas mataas ang antas ng fish pond. Kasi umulan kagabi. Tapos umulan, sinamantan nila yung naglambat para may mahuli silang pang-ulam. Kung hindi maubos, pambinta nila, marami rin. Pero hindi gaya ng ilang fish pond. Nasa below alert ang antas ng mga malalaking river system sa Pangasinan. Base sa monitoring ng Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Kabilang dyan ang Sinukalan River, Agno River at Kayanga River. Sa kabila ito ng malalakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Nakikita natin is below alert. Ibig sabihin nasa below 40% pa rin yung ating tubig sa ating mga kailugan namin ng monitor. Pero ayon sa otoridad, may magiging epekto ito sa patubig ng mga magsasaka, lalo na sa mga naantala ang pagtatanim. Pag natapos na itong tagulan at mababa yung tubig, so maapektuhan dito yung mga farmers lalo na pag matapos na yung tagulan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga sira-sira at lumang pedicab hindi na pinababiyahe sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Nangangamba ang ilang pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi na kasi pinapayagang may rehistro ang mga dilapidated o mga pedicab na halos masira na dahil sa kalumaan. Dahil luma na kasi. Tsaka hindi naligtas. Kaya gusto nila yung bago. Sa datos ng Poso, 15 pedicab na ang hindi nairehistro sa bayan. Unang-una kasi ang tinitingnan natin dyan, yung safety ng ating mananakay o kaya yung mga babayan nating mga taga-Mangaldan na usually gumagamit po ng pedicab. Hiling ng ilang pedicab driver na sana'y payagan pa rin silang pumasada kahit na may kalumaan na ang kanilang mga pedicab.
Okay naman po, pero kawawa naman kasi minsan pagka yung wala namang magamit na bang padyak na medyo maganda. Ang unang-una dyan, yung hindi ka nga safe. Pero nakakanawa din sa driver dahil siyempre baka yun ang ihanap buhay niya. Giit ng Poso, pinapayagan naman nilang pagpasada ng mga pedicab na nasa maayos pang kondisyon. Isa sa ilalim naman daw sa evaluation ng mga pedicab, nakausap na rin daw ng Poso ang mga operator na palitan ng bago ang mga pinapa-boundary na lumang pedicab. Sa ngayon, nasa halos 1,500 ang bilang ng rehistradong pedicab sa Mangaldan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galbat, One North Central Luzon. Tradisyon at paniniwala ng mga Chinese tuwing Ghost Month, ating alamin sa ulat ni Ivy Hernando. Kung sa Pilipino may undas tuwing Nobyembre, sa mga Chinese may tinatawag naman silang Ghost Month. Sa Chinese o lunar calendar, ang Ghost Month ay nasa ika-7 buwan, ang buwan ng Hulyo. Agosto naman kung sa Western calendar titignan, buwan na kinatatakutan umano ng mga Chinese. Ngunit bakit nga ba? Usually, iniiwasan nila yan i-celebrate kasi takot sila sa mga ghost eh. Yung mga nagbabalak na mag-open ng business, hindi sila nag-open ng ghost month kasi hindi maganda. Hindi nagbibiyahe kasi malapitin yung disgrasya sa buwan na ito. So, hindi rin sila palalabas. Sabi nila pag ghost month daw, the gates of the hell will be open. So, mas maraming mga masasamang elemento ang pupunta sa lupa. Sa panahon ng Ghost Month, iniiwasan umano nilang lumabas sa gabi upang hindi makasagi ng masamang espiritu. Iniiwasan din ang pagsusuot ng kulay pula, pagpapagupit, pagpapakasal, paglilipat bahay at pagbili ng mga bagong gamit. Ang mga Taoist, nagsasagawa sila ng ritual, nagdarasal at nag-aalay ng pagkain sa namayapang mahal sa buhay. Samantalang sa mga Buddhist, ipinagdiriwang ang Hungry Ghost Festival. Nag-aalay sila ng pagkain sa paniniwalang maililigtas ang namayapan nilang kaanak mula sa paghihirap sa purgatorio. Ngunit sa Chinese community ng Vigan City, unti-unti nang nagbabago ang kanilang paniniwala. Nagiging limitado lamang daw ang kanilang aktibidad sa petsang August 15 upang malayo sa anumang kapahamakan. Sa amin mga new generation, Christian na kami. Usually, we have faith in God, so we pray. Yun lang, hindi kami nag-aaral. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, tapos na po ang tinangkilik ninyong Kapuso Kasiyahan Panalo promo. Kaya abangan nyo po ang pag-announce sa mga promo winner sa GMA Regional TV at GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto po sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. Sa promo, nagkaroon ng daily winners na tig 500 pesos at weekly winners ng tig 2,000 pesos. Available na rin ang kumpletong listahan ng Week 5 winners. I-follow po ang GMA Promos page para sa updates sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, inulan ang malaking bahagi ng bansa simula kagabi hanggang kaninang umaga at posibleng maulit yan sa mga susunod na oras. Walang bagyo pero habagat pa rin ang iiral at makakaapekto lalo na sa may Central at Southern Luzon, pati na sa Visayas. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Apayao, Kalinga, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Isabela, Quirino, Aurora at iba pang bahagi ng Cordillera, pati na rin sa Bataan, Bulacan at Nueva Ecija. Heavy to intense rains ang maranasan sa ilang probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, lapida ng yumaong US War veteran ninakaw sa San Quintin Abra. Narito ang report.
Ninakaw ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang lapida ng isang US war veteran na si Pedro Rodriguez na nakahimlay sa public cemetery sa poblasyon San Quintin, Abra. Ang isa sa mga apo ng yumao ang una raw nakapansing na baklas ang lapida nang dumaan ito sa sementeryo hapon noong Linggo, August 25. Halos 4 na dekada nang nakalibing ang kanilang lolo sa lugar. Ang ninakaw na lapida ay mula pa umano sa Amerika na yari sa bronze. Maditirik na ka talaga sir, nasakit ba't atinakom ko. Tat naman pa'y manipod ubingak ang gana nasawaan na talangan na pasamak tikas sa sir. Sigurado, nang garamit din dyan, ito yung sumsupert ito. Tano tagat ito ko nabay ko mga inaladan. Ayon sa hepe ng pulisya, patuloy ang kanilang pangangalap ng ebidensya at saksi sa makapagtuturo sa mga sospek sa pagnanakaw. Samantala, may mensahe ang centenarian na asawa ng namayapang war veteran sa sino mang nagnakaw sa lapida. Sino ka man nga nangala, pangasim anak ko sa isubilin. Sa pakalaglag ipakmataw sila jawan nga asawa. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Bahagi ng Mangaldan Public Market sa Biagtan Street, binaha. Mga mamimili at negosyante apektado. Tutukan sa report. Ngayong panahon ng tag-ulan, problema ng mga negosyante na nakapwesto sa bahagi ng Biagtan Street sa Mangaldan Public Market ang malimit na pagbaha. Hapon nitong Martes, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ganito ang sitwasyon sa bahagi ng pamilihan. Binaha na ang lugar, umapaw ang tubig mula sa mga kanal, ang ilang tendera na pilitang lumusong sa baha, pati ang ilang mamimili. Opo, baha. Malalim. Tapos yung mga paninda, tataob yung mga lata. Siyempre, nakakatakot kasi mabaho. Kapag huminto ang ulan, mabilis din namang humupa ang baha, pero pahirapan pa rin daw ang pamamalengke. Madulas po yung daan. Dahan-dahan po, nagdahan-dahan po kayo maglakad. Kasi baka may mga ihinang daga dito, yung suga namin, malilipas kami gano'n. Nakatakot po. Hiling ng mga negosyante na maayos ang problema, lalo pat malimit ang nararanasang pag-ulan ngayon. Paliwanag ng Mangaldan Market Division na hindi na nagpa-unlock ng panayam sa kamera, nakaschedule ng declogging sa mga kanal. Dahil madalas mapuno ng basura ang mga kanal sa palengke ay nagiging sanhi ng pagbaha. Kaya kasabay ng declogging ang panawagan nila na sana'y maging responsable rin daw ang mga negosyante at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kanal. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Glaban, 1 North Central Luzon. Samantala, isang green sea turtle ang aksidenteng nalambat ng isang mangingisda sa bahagi ng Pasaleng Bay sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nagulat ang mangingisda nang makitang may pawikan sa kanyang lambat. Agad itong kinuha at pinakawalan sa dagat. Wala naman daw sugat ang pawikan. Ayon sa mga residente, marami umanong nakikitang pawikan sa lugar kaya maingat nila itong pinoprotektahan. Pagiging masayahin at friendly, sekreto raw sa mahabang buhay ng isang 100-year-old na lola sa Dagupan City. Narito ang report. Old but fabulous, ito ang katangian ng 100 taong gulang na si Valentina Gonzalez o mas kilala bilang Nanay Tinay mula Barangay Pantal, Dagupan City. Sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin daw niya nakakaligtaan na mag-ayos sa kanyang sarili. Kilalang beauty queen noong kabataan niya sa kanyang barangay si Nanay Tinay. Ipinanganak siya noong July 25, 1924 sa Binalonan, Pangasinan, sa Dagupan City na nakapangasawa at bumuo ng pamilya si Nanay Tinay. Bukod sa pagkain ng gulay at prutas, ang pagiging masayahin at friendly ang kanya raw sikreto para sa mahabang buhay. Marami akong kakilala, marami kong amiga. Ang isang memory ko noon dyan sa downtown, kapag nung medyo mahina na kasi na silang naglalakad, usually sila yung nakahawak sa akin. So nakaakay sila kapag namamasyal po kami. So yun po, naiisip niya kaming isama kapag meron siyang mga lakad. Naging mananahi si Nanay Tinay noong kanyang kabataan. Nakatulong daw ito upang mapagtapos ang 6 niyang anak. Maituturing naman na isang biyaya ng kanyang kaanak ang buhay ni Nanay Tinay. Nanay, stay happy. Haba pang buhay. Sabi niya kasi maabot daw niya 150. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Gusod Falls na tadtad ng rock formations dinarayo sa Pasukin, Ilocos Norte at tinding dayuhin sa report.
Malayo ang kakaibang talon sa gitna ng kabundukan sa pasuking Ilocos Norte. Ito ang Gusod Falls na tadtad ng rock formations. Malinis ang tubig at pwedeng maligo sa pagitan ng mga bato. Mula sa bayan ng Pasukin, halos 1 oras ang biyahe patungo sa talon. Mapapawi ang pagod kapag makarating sa lugar dahil sa malaparaisong ganda ng kalikasan. Sa Dumalneg, Ilocos Norte naman, isang irigasyon ng patok na pasyalan. Mistulan kasing swimming pool at malinis ang tubig na galing sa ilog. Kung hilig namang mag-dive, pwedeng-pwede at katamtaman ang lalim ng tubig. Kakaiba ang adventure sa paliligo dahil palayan ang nasa paligid nito. Tumungo naman tayo sa Corimao, Ilocos Norte kung saan matatagpuan ang Subli-Subli Beach. Kalmado ang dagat dito at lutang na lutang ang kulay asul na tubig. May mga nagkakayak at nagbabalsa sa lugar. May mga nagfi-fishing din dahil mayaman sa isda ang dagat. Ang Subli-Subli ay salitang Iloco na ang ibig sabihin ay balik-balikan. Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.